Mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. Ako pong muli ang inyong lingkod para sa umagang ito ng Morning Tilaok mula dito sa TSCCFI. Ako pong muli si Sister Luz Rosete. At minsan pa, bago po ang lahat na tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Thank you sa panibagong buhay. Thank you sa panibagong kalakasan. Thank you muli, Lord, sa panibagong opportunity na ibibigay mo po sa amin sa maghapon na ito at sa napakagandang atmosphere o araw sa araw na ito, Panginoong Diyos. At minsan pa, Lord God, ang iyong mga salita, pangunahan mo po, maging ang inyong lingkod na tagapagsalita sa umagang ito. Let your will be done lagi, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Mula po sa Psalms 119 verse 1, mula sa NIV, Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. So ang prayer focus po natin mula sa verse na to is, pray that we may live pure lives before God and reflect His love in our daily lives. At prayer points for the day is prayer for the country and elect officials. Pray that our leaders make wise and righteous decisions, resist corruption, and uphold truth and justice. So Tagalog po natin yung verse na binasa natin mula sa ASD ang salita ng Diyos. Mapalad ang taong namumuhay ng walang kapintasan at naayon sa utos ng Panginoon. So yung theme po natin for this week is the risen Christ in daily life. So alam naman po natin, so buong mundo nagdiwang habingan ng yung resurrection ng ating Panginoong Diyos. Yung minsan ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at yun ay magpakailanman. At talagang iisipin natin na yung pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos, naghatid ito ng panibagong pag-asa sa atin. Kasi syempre, kahit nung sa panahon na yon, ng mga tao doon, sa panahon ng mga disciples na nakita nila, akala nila na natili na ang Panginoong Jesus na sa kanyang kamatayan. Pero nakita natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. Yun, nagbigay ng panibagong pag-asa natin, nagkaroon ng panibagong direksyon, yung buhay ng isang tao, at nagbigay dito ng lakas sa atin para harapin natin yung buhay bawat araw, yung araw-araw na buhay natin sa presensya ng ating Panginoon. At pinamagatan ko naman to mula sa verse na binasa natin, Living Christ Daily. So, yung araw-araw na buhay natin, ang focus natin ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung araw-araw, yung presensya ng ating Panginoong Diyos, yung ginagawa natin. Yung kapangyarihan niya, yung role niya sa buhay natin, na siya na talaga yung sentro, siya na talaga yung nangunguna. Hindi lang sa salita, kundi maging sa gawa na. Sabi nga isang buhay na kasama si Kristo, isang buhay na para kay Kristo, at isang buhay na sa pamamagitan ni Kristo. Kasi lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, doon sa verse na binasa natin na pag sinabi nating blessed, pera, makita natin yung isang tao, ito blessed to kasi meron siyang pera, success siya, yung comfort ng buhay niya, wala siyang problema. Kumbaga sa mate, sabi nga blessed is equals na may pera, success, komportable. Ang equals nun ay blessed. Pero sa salita ng ating Panginoong Diyos, pag sinabi natin blessed, blameless yung kanyang buhay at lumalakad na kasama niya ang ating Panginoon. So ang tunay na pagpapala ay buhay na naka-align sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, kung titingnan din natin yung sarili natin bilang tao, syempre sa mata ng Diyos, marami tayong pagkukulang. Fall short nga tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ang only way na tayo ay magiging blessed, sabi ng verse na binasa natin, is sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung blessed na ang buhay ay hindi nakabase sa dami ng meron ka, kundi sa buhay na tama sa harap ng Diyos dahil sa kay Kristo. So ano ba yung standard ng Diyos doon sa verse na binasa natin para maging blessed siya? Unang-una is, number 1 is blameless. Na yung heart niya align sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Tagalog, walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Ang blameless, hindi naman natin masasabing perfect kasi wala pa namang perfect na tao kasi lahat pa tayo ay nakaapak pa sa lupa. Pero ang ibig sabihin nito, yung buhay niya na punong-puno siya ng katapatan, yung araw-araw na buhay niya, at wala siyang itinatagong kasalanan.
sa harapan ng ating Panginoon. Itong blameless na to, meron siyang pusong malinis, pusong sincere na ginagawa niya sa Panginoon, na yung hangarin niya, motibo niya sa araw-araw na nabubuhay siya, na gumigising siya para sa ating Panginoong Diyos, ay talagang nakaayon lagi sa kalooban ng Diyos. Bagamat minsan, kasi nga tao lang nagkakamali, pero alam ng Diyos yung kung paano yung puso niya ay naka-align sa Kanya. Siyempre, ang Diyos ang titingnan niya yung puso at hindi lang yung mga panlabas na gawa. Kasi madaling namang madaya pagdating sa panlabas. Pero tinitingnan ng Diyos yung puso ng isang tao. Kasi pwedeng ang isang tao mukha siyang maayos sa labas, pero compromiser pala siya sa loob, na masasabi natin blameless siya, nagsisimula sa puso bago makita sa labas. So ang example natin dito si Noah, sabi ng Bible, isa siyang tao na matuwid, blameless din siya. Lalo na doon sa panahon niya noon na lumalakad siya sa ating Panginoong Diyos. Yun yung sabi sa kanya. Si Job naman, ganun din, upright, blameless. Pero makikita natin, bakit sabi ng Bible, ganun sila? Kasi yung nakita ng Diyos yung integrity nila, yung devotion nila sa ating Panginoong Diyos. Bagamat, sabi doon, hindi sila nagkamali, kundi ma-integridad sila sa relasyon nila sa ating Panginoong Diyos. Ganon ipinakilala ng Bible, ng salita ng Diyos, si Noah at saka si Job. So sa atin, tandaan natin na laging ang Diyos sa puso pa rin siya tumitingin. Hindi lang sa mga ginagawa natin. Sabi nga, minsan ginagawa natin checklist. Ito, nagawa natin sa maghapon. Pero iba pa rin na yung ginagawa ko, ano yung nasa puso mo, yun talaga yung makikita. Kaya nga sa atin, tingnan din natin ang ating mga sarili. Ano ba yung motibo ng paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos? Gusto ba yung mga ginagawa natin, para lang ba ma-recognize ng ibang tao, magkaroon ka ng reward, makita ng iba, ay to blameless to. Pero tandaan natin, iba pa rin kapag tumingin ang Diyos. Pangalawa naman is walk according to the law. Ito naman yung talagang daily. Yung araw-araw na obedience sa salita ng ating Panginoon. Hindi lang minsan-minsan. Hindi lang event. Kasi pag sinabi natin yung word na event, yung paminsan-minsan. Pero dito, hahanapin ng Diyos yung araw-araw na pagsunod. Tuloy-tuloy, consistent, pamumuhay niya. Siyempre, ang iniisip ng tao, yung 10 Commandments. Pero tandaan natin, whole gospel dapat. Buo mula Genesis hanggang Revelation. Yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Lifestyle na, sabi nga, at hindi event. Hindi yung sapat na yung tuwing linggo lang tayo Kristiyano, yung makikita natin. Pero sabi nga, dapat araw-araw na align tayo sa ating Panginoong Diyos. At yun naman yung naging kaibahan ni David sa mata ng ating Panginoong Diyos. So makita natin yan sa buong Book of Psalms kung paano talaga inilagay niya sa kanyang puso. Marami siyang magagandang mga sinabi doon na kung paano inalagaan niya sa kanyang puso yung salita ng ating Panginoong Diyos. Yes, nagkamali siya, pero nakita natin yung buong buhay niya kung paano pinaglingkod niya yon sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa atin, syempre, yung araw-araw pa rin natin, titingnan natin yung buhay natin kung katulad din ba nung pamumuhay ni David. Pangatlo naman is heart connections. Sabi nga, kung yung heart natin nakakonect sa presensya ng ating Panginoong Diyos, masasabi nga talaga na blameless ka, wala kang kapintasan kasi ang puso mo align sa ating Panginoong Diyos. Ikaw nga ay matasabi na lumalakad ka sa salita ng ating Panginoong Diyos kasi yung puso mo, hindi mo lang ginamit yung isip mo, kundi ginagawa mo rin siya sa loob at sa labas. Na ang katotohanan dito, nasabi nga, marami ang umaasa sa mabubuting gawa o moralidad para maging blameless sila sa ating Panginoong Diyos. Siyempre, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na ang tunay na pagpapala o pagiging blessed ay dumarating kapag ang puso at buhay ay isinuko na niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. So, siyempre, paulit-ulit, mahalaga pa rin ang puso. Kasi sabi nga ng Bible, ang puso ay mandaraya. Pero alam yun ng ating Panginoong Diyos. Yung fully surrender siya, fully sumusunod siya sa salita ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, sa atin, lagi natin susuriin ang ating puso kung ginagawa ba natin yung naaayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, yung obedience sa maliit, faithfulness sa malaki. So, sa bawat isa sa atin, siyempre masasabi mo, ay mabait naman ako,
Pero sabi nga, iba pa rin ang mata ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin na ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa panlabas na bagay, kundi sa taong ang puso at pamumuhay ay ganap na nakaayon sa kalooban ng Diyos sa loob at sa labas. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong pong kadakilaan, yung araw-araw na binigay mo po sa amin yung opportunity na magigising kami at yung maghapon na gagawin namin sa isip, sa salita at gawa ay lagi po itong nakaayon sa salita mo. Talagang lalakad ang bawat isa sa amin kung ano yung salita na sinabi mo para mangyari, magawa ng bawat isa sa amin. Hindi sa dikta ni numan, kung hindi mula sa salita mo. Dahil syempre iba pa rin po yung masasabi na blessed ang buhay niya dahil sabi ng Bible, magiging blessed lang ang buhay ng isang tao, ng isang anak mo kung siya ay blameless at ganoon din na lumalakad siya sa pamagitan ng yung mga banal na salita. Dalangin po namin na lagi pong maging pure yung buhay ng bawat isa. Sa mga nanonood, sa mga nakikinig sa oras na to, Lord God, na yung talagang andun po sa pagbabasa nila ng salita mo, yung Bible reading everyday, na talaga pong hindi lang to dahil obligasyon, kung hindi talagang nakaano na sa puso na naka-connect na ito sa iyo, Panginoong Diyos, para mangyari yung nais mo na maipamuhay nito bawat araw. Lalo na po ngayon, sa panahon ngayon na talagang malapit ka nang babalik, unti-unti na pong nangyayari yung mga sinasabi ng yung mga salita ng banal na kasulatan sa huling kapanahunan. Nawa na ang bawat isa talagang andun po yung pagsunod na nila, yung paglakad din sa yung mga salita. Dalangin din namin sa iyo yung bansang Pilipinas, ang bansang Israel, at kung sino man mga bansa, Panginoong Diyos o God, na kasama sa mga war na nangyayari ngayon, na ikaw po yung manguna sa kanilang buhay. At lalong-lalo na po yung bansang Israel, bayan mo po yan, Panginoong Diyos. At marami ka ng mga promises na sinabi sa kanila na talagang hindi sila mawawala sa mapa ng buong mundo, kung dahil sila talaga yung bayan mo. Nawa patuloy na marami kang tawagin pa sa lugar na yan. Ikaw po yung magbigay ng kapayapaan sa lugar na yan, Panginoong Diyos. At makilala ng buong mundo na ang Israel ay bayan mo, Panginoong Diyos. At habang pinoprotektahan mo po sila, walang magagawa ang ibang mga karatig bansa. At dalangin din namin sa iyo yung mga elect officials, hindi lamang ng bansang Pilipinas, kundi sa iba-ibang mga bansa, Panginoong Diyos, na na-elect sila dahil sa plano mo na rin yan, Panginoong Diyos. Nawa magampanan na lamang nila yung kanilang dapat nagampanan. Yung maging wise sila, maging righteous sila, even sa mga decisions nila. Siyempre, resist din nila yung mga corruption at lagi nilang i-uphold yung truth and justice habang sila ay namumuno. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Pero siyempre, Panginoon, let your will be done sa buhay ng bawat isa na nanonood at nakikinig sa oras na to. Kasi iba kapag ang kalooban mo ang siyang mangyari. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So God bless everyone.